Hello guys, no? So magandang araw sa inyo lahat at kumusta na po tayo lahat dyan guys, no? Ayan, sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha? Yan. So guys, this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel guys. Ayan guys, no, so hello sa inyo. Ayan, so guys, we are back here in the northern side of the city of Davao guys, no. So yung pag-uusapan naman natin ngayon is about this ang yung mga gagawing rampa, no, the on and off ramp of the SIDC project, no, or the Samal Island Davao City Connector project guys, no. Ayan, so kaya nandito tayo ngayon along this this is the ito yung going to Sasa, no. Ayan, or going to the northern part of Davao, no. Ayan, and this one naman, yung sa kabila naman, ayan, is going to the city center of Davao, no. So yun, no, pinakita ko sa inyo guys, no, na ayan, mula doon sa may entrance ng Insular Village, no, diyan, na dinaanan natin itong mga pinagpuputol na mga puno guys, no, along this road. Bakit ba yan, no? Actually this is ano yan, no, may kinalaman yung project na SIDC dyan guys, no. So marami ang ano to guys, no, parang ito na naman ang naging controversial about this project guys, no, about dito sa mga puno, no. Ayan, so marami nasasayangan, di ba? Ayan, tama naman, no. Meron naman kasing ibang paraan sana, no. Actually here in Davao guys, ginawa na ho dati yan, no, kung naalala niyo yung PTA grounds, no, ng Davao, was before na transform siya into People's Park right now, no, ngayon, no. Yung ginawa ho dyan before guys, alam naman natin yung PTA grounds yan, it was a plain ground, no, which is kung saan ginagawa yung mga sporting event before here in Davao City, and even from some different kind of events, no. Ayan, so yan, ganyan yung itsura ng PTA grounds before, no, and then turn out into a People's Park, no, na punong-puno ng mga puno, no. Actually guys, yung ginagawa yung People's Park na yan ay nagkaroon din ng ano dyan guys, no, yung marami nagsasuggest kasi, no, bakit hindi na lang daw to parang tree transplant yung puno, no. Guys, pwede naman yon, no, pero but that is so expensive one, no, kasi nga yun nga sinabi ko sa inyo, ginawa yan before ng LGU Davao, yung dyan sa pag redevelopment ng PTA grounds, no. Ayan, it turn into People's Park.
Yung mga trees na mga inilagay dyan are coming from the upper side of Davao City, no? From Turil, Kalinan, no? Some trees are taken out from the side of the road, no, na along this Davao Bukidnon Highway kasi magkakaroon ng expansion or widening. So doon binunot tong mga puno na ito at nilipat diyan, no. Pero napakamahal ho ng ginastos ng Davao City LGU noon that time, no. I can still remember, if all I know, no, that is the first, I think, no, yung People's Park is the first project ng LGU Davao na umabot, no, was turned into a billion pesos, no, because of those trees lang, no. Ayan, sa paglilipat, kung hindi ako nagkakamali, that is around 75 to 100 trees, no. So ito naman to ngayon dito sa may Davao City, yung nangyayari dito ay pinutol nga nila itong mga puno na ito dahilan sa mga dahil nga sa gagawing tulay dito, no. Bakit nga ba pinutol tong mga puno na ito? Well guys, totoo lang kasi magkakaroon ng road widening dito guys, no. The on and off ramp of the Davao or the SIDC will be somewhere here sa may center, no. Itong gitna na ito, yan, makukuha yan, no, pati itong mga poste na nasa center island, no. So dito magkakaroon ng on ramp at saka off ramp, and then on this side of this part of this area it will be magkakaroon ng itong road widening. So that's why tinanggal tong mga puno na ito. Kasi bakit magkakaroon ng road widening dito kahit ito ay 3 lanes na? Dahil nga kakainin nung tulay yung rampa na manggagaling dito, no, ito. So ang matitirang kalye dito sa kalsada na side, ito lang, itong side na to. So they have to expand the road over here, no, kasi ganyan papunta dito para dire-diretso to papunta ng city center ng Davao, papasok ng JP Laurel, no. So ganun yung mangyayari dito guys, no. And of course guys, may magkakaroon dito ng mga may itatayo din dito mga malalaking poste dahil nga remember yung design ng SIDC ay isang yung interchange is like a letter Y, no. So meron yan, magkakaroon yan ng mga poste dito na malaki pati doon sa kapila, tapos lalagyan ng parang ano yan, no, yung parang malaking makapal na something na papatungan on the para sa bridge, no. Ayan, no, kasi manipis lang yung parang support lang yung gagawin yung dito sa gitna, no, na foundation, no. So ganun yung mangyayari dito guys, no. Ayan, although sayang talaga tong trees na ito, no. Ayan. So marami din magtatanong guys, paano naman laking Davao kung doon sa may kabilang side, sa may Arcastillo, kasi medyo marami ring puno doon no, na ganon. So ngayon guys, pupuntahan natin yon. Malamang ba puputulin din yon. Ngayon pupuntahan natin at papasyalan natin yung area na yon guys. Ayan guys, no, so we are here, no, along this Ramon Castillo Avenue guys, no. Ito yung R Castillo, no. Ito yung going to Agdao, no. Ayan, no. And just a few meters from here, parang dyan lang, no. Dyan na yung South Bay, which is the soon to be the entry and exit point of the Davao City Coastal Road in this area, no. Ayan, no. So ito yung dati, ito na yung dyan na ho yung itong Caltex, no, and then the tawag nito, yung sa kabilang side naman is the Ayala's Azuela Cove, no. Ayan, so marami ang diba, marami ang may nakakaalam na ang pagkakaalam nila dito ho mangyayari yung portion ng on and off ramp if you dito na side, no, if you are coming from the city center of Davao,
no, or vice versa, if you're coming from Samal, dito yung bagsak mo if ever you are going to the city center of Davao. Sa akin ho, mga ma'am, sir, no, hindi po, no, mukhang nagkaroon tayo doon ng medyo kalituhan, no, kasi yung marami kasi sa atin, guys, no, ang nag-base sila about doon sa drawing, no. Wala namang problema doon, guys, no, because 'di ba ang daming bunga batikos ng drawing na yan na sinasabi nila, ayan na naman, drawing na naman, no, ayan, mga ganun ba, 'di ba? So meron din sila sa ang ganda na ng drawing, nilagyan na ng kulay, no. Well, lahat ng project naman, guys, is going will start in a drawing, no, in a plan, no, ganon lahat, no, lahat ng mapa-arkitekto, engineer, lahat, no, they started in a drawing, no. So yun kasi, guys, is a proposal, no, pero sa akin kasi, guys, nagbe-base ako doon sa final detailed engineer na design, no. Ano ba yung final detailed engineer design, guys, no, engineering design? Yung para sa akin, guys, kung ano yung scale model na inilabas at ipresenta nila doon sa nag-ground break, no, which is yung ating presidente at yung ating vice presidente and some sort of officials, local officials for this project, no. Ayan. So doon ako nagbumase, guys, no. So hindi ho dito mangyayari yung on and off ramp na which is yun ang kaalaman ng halos lahat, no, dito daw sa Arc Castillo yung magiging on and off ramp. No, I don't think so, guys, no. The proposal was that, pero I think ayan ang binago nila, no, kasi feeling ko kaya siguro nila binago, guys, I think there will be a conflict here, no. Kasi yun nga, sabi ko kasi sa inyo, dito na yung entry and exit point ng Davao City Coastal Road. Dito na side, no? Ayan. So, kung iisipin mo, dyan magiging entry and exit point niya. Tapos, somewhere just around here, there will be a ramp already going towards to the Samal. So, it will have a congestion, lalong-lalo na yung galing sa Samal, pababa. Kasi kung pababa ka tapos kakaliwa ka dahil papasok ka ng Davao City Coastal Road, doon magkakaroon ng guys, no, doon magkakaroon ng congestion, no, at saka yung alam mo yung parang hanging yung mga sasakyan, no, kasi o kaya sabihin natin magkakaroon ng stop diyan, stoplight, no. So pag nakapondo yung mga sasakyan, hanggang doon yan, hanggang paakyat, hanggang pataas, no. So I think that is the reason why they adjust the design, no. Instead of dito yung rampa, ang ramp and on and off ramp will be on the other side of the street, which is yung sa JP Laurel Avenue, which is ngayon yun yung pupuntahan natin. Okay, guys, so let's go. Ito, guys, ito yung sinasabi ko, ito yung South Bay Road, which is possible the entry and exit point of the Davao City Coastal Road, no. Ayan. And then doon yung going to Lanang, and possible yung akala ng iba na dito gagawin yung on and off ramp ng SIDC, no. So actually dito tayo sa kabila, no. So imagine nyo yan, guys, na dito crossing to, pagkababa mo sa tulay, crossing kaagad ang bubungat sa iyo. So medyo doon pa lang meron ng conflict, no. So ngayon pupunta tayo dito sa kabilang side, no, sa other side of the road, no, which is the JP Laurel Avenue, no, which is doon banda sa may Grand Regal Hotel, guys, no. So yan. Yan. Guys, no. So ito yung magiging lusot niya siguro dito. Actually ito, guys, parang inayos na to nila dito, nagkaroon na ng widening dito. Ito na naman yung sinasabi ko, guys, di ba? Bago lang natin linagyan yung about doon sa mga poste kapag may ginawang roadworks, no, hindi ka agad nililipat ng itong mga electric companies yung mga poste. So nakapagsemento na dito, no. Ayan.
So ngayon pa lang sila naglalagay nitong mga poste at nililipat ito sa inner side. So ngayon, pagka na okay na tong poste na itinayo nila, tatanggalin nila to ngayon. Ngayon, they will leave that hole yung dyan sa labas, sa pinagkunan nila ng poste. O kaya ano lang yan, tatambakan lang nila ng lupa at yun yung nakakainis na parte, no? Yun yung sana ginawa na lang yan before pa na sinemento tong area nito. Yan. Well, anyways, hindi natin maano yan. Ganun na siguro talaga ugali ng ganyan na siguro talaga work ethic ng mga Pinoy, kaya hindi na tayo na usad-usad, no? Sana mabago yan, no? Ayan yung problema, no? Ayan. Katulad dito, ayan, no? 'Di ba? Ang lapad ng Tapos ngayon, kailangan mong iwasan itong nakaharang na poste. See? 'Di ba? Ang galing ng Pinoy. Ayan, yan yung sinasabi natin. Anyways, okay, pupuntahan na natin yung ating pakay dito. Let's go. So ito guys, no, so we are here already in JP Laurel, no. Ayan, so yan yung Grand Regal Hotel, which is one of the oldest hotel here, no. Mga since 1990s pa, no, mga around 1990s era to na hotel, no. It is one of the pinakaunang name niyan is Mercury Hotel, no, kung hindi ako nagkakamali, no. Tapos naging Grand Mercury, I think. And then napalitan na, no, into Grand Regal Hotel. Ayan. So ito yung going to the city center or Lanang area, no. Actually we are already in Lanang area, guys. Ayan. So dito na side din, guys, no, masyadong na rin, no. Ayan, unti-unti na rin nagiging busy. Ito naman sa side natin is the Go Hotels, no, ng Cebu Pacific, no? Ayan. Ayan, so ito guys, no? So dito tayo magkakaroon. That's why guys, itong area na ito, kung mapapansin ninyo, nagkaroon ng major widening here talaga because of that ramp, no? Ang problema na naman talaga dito is ito na naman, no? Yung nga sinasabi ko sa inyo, itong mga poste na ito, no? That should be moved out, no? Talaga. Ayan. Alam nyo sa ibang bansa, guys, it's either they will put the wires underground, kung hindi naman they put their electric poles in the inner side, no. Kunyari ito sa likuran ito, no, para maaliwalas yung sa may kalsada, no, parang ganon, or sa mga alis nila dinadaan yung mga electrical poles, no. Ayan. Sa ibang bansa ganun, ayan. Yung lang. Ayan. So ito guys, so dito na banda, right after siguro nitong Grand Regal Hotel, dyan natin expect yung ramp on and ramp off, no. Ayan. Kasi yung widening areas naman siguro guys, still, no, ongoing dito at nagkakaroon pa dito. Marami na nga daw dito. Even kahit itong si Regal Hotel ay hindi nakalagpas, no. Matatapyasan talaga tong kanyang bandang harapan, no. Ayan. So yun. So baka nasa isip niyo naman, Laking Davao, saan mo naman na yan, no? Ako nga, yun nga sabi ko guys, no. I'm just referring, doon lang ako bumase sa final detailed engineering design nila, which is yung kung ano yung ipresenta nila. So, ayan, maglalagay ako ng mga clips, no? Ayan, no? So, it's clearly there. That is the final layout or the final design, no? Or the scale model of the bridge, no? So, kung makikita nyo dyan, guys, yung ramp and on and off ramp ng tulay coming from in Davao City doon sa may coming from the city center is coming from here, no. Ayan, that is kasi yun yung Arc Castillo, guys, yan. Tapos ito
yan yung kung saan yung ano, that is DJP Laurel already. Yung doon sa kabilang side, yung sa may north, going to north, is as is na siya. Wala namang iba pwede nang pag-anuhan doon no, kundi yun lang. No, so that's why na yun, no, gusto ko lang clear things out, no. I'm not saying that 100% na ganyan, pero I have a feeling na that will be the 90%, the final detailed engineer design and scale model also of that, no. So yan yung susundin nilang model, no. Ayan yung susundin nilang layout ng tulay, no. Ayan. So yun guys, no. So yun yung ibig kong sabihin, guys. So ngayon, subukan natin puntahan yung kung saan may ginagawa, guys, no. Ayan, itignan natin. So yan, oh, diba? Kasi dito yung itatayo ding ano, guys, no. Isa pang abangan natin na town, ano, no. This will be the Lanang High Street, ayan, no, ng Grand Land, no. Ayan, coming soon na rin. Ayan. So dito na area, no, ito yung possible. Dito possible magkakaroon ng on and off or off ramp, guys, no. Dito na. Ayan. It could be here, no. Ayan. Dito papunta and then doon diretso din sa ibabaw nitong mismong ano, no. Ito, dyan na side. Kaya kung mapapansin niyo dito sa may junction banda, may kini-clear out sila dito na side, no. So possible yan, ganyan ang ramp niyan, no, ganyan. Ayan, papunta doon. Straight na yan. Dire-diretso na yan papunta doon sa ano, no. Ayan. So para ito magiging as is lang to dito, pero kailangan i-widen para to give way para doon sa mga hindi gagamit ng SIDC, no. Ganon din ang mangyayari sa kabila. Ayan, guys, no. So I hope, no, ayan yung scale model niya. Ayan. So it's clear, very clear dyan kung ano yung design, no. Malayong malayo doon sa proposed design itong kasing pinapakita natin. Yan siya, guys. This is the proposal, no. Ito yung proposal, first proposal of the design. So dito sila kumuha ng base para kumuha ng final detailed engineering design, no. Ayan. So yun, nagbago dyan na area. Kaya kita nyo dati, guys, yung nag soil test sila, umabot sila dito ng soil test, no. Maliban doon sa kabila sa R. Castillo na may ginawa, pati dito nag soil test din sila, no. Ayan. So yan, yung iba nga umabot dito no. Kaya medyo matatapyasan tong si Grand Regal Hotel kasi kailangan to mag widen sila dyan na area, no, para to give way doon sa coming off the bridge or vice versa, coming in the bridge, no, coming up, no, papunta, paakyat. So ngayon punta tayo doon sa may harap mismo. Okay, let's go, guys. Ayan, guys, no. So nandito tayo mismo. Andito tayo mismo kung saan gagawin yung pinaka-interchange mismo nitong ano, ito na. Okay, so dito sa ibabaw nito, sooner we will expect here the interchange, no, the letter Y, no, and yung isa papunta doon, yung isa naman is coming from here to there, papunta doon, diretso doon. No, hindi doon, kundi dito sa kabilang side. Ayan, guys, no. So yan, that's it. Kaya that's the reason why they have to cut those trees there, no, because of the widening. And then some of syempre yung mga ano na rin dyan, yung mga itong mga poste, mga ano, syempre possible yan ililipat yan on the outer side, no, kasi kailangan maging free to dito, no, because of the interchange that will going to happen here, no. Ayan, guys, so pasyalan natin kadali itong ano, titignan natin, guys, sisilipin natin. Ito yung kanyang ano, ayan. So ito, guys, oh. Ayan. Ayan, guys, ha.
So itong building na ito guys, for demolition na to, no? Ayan. Ito yung matatamaan. Dito yung mga ibang heavy equipments na sa loob. Ayan. So ang dami na nilang mga kadamitan actually dyan kasi tuloy-tuloy. Yun, so ito is for ano na, no? Ayan. Parang naka-prepare na yata to ano. Ayan. So let's go inside. So pasyalan na lang natin din yung pangyayari dito. Tingnan natin, no? Ayan. So ito guys, no? So possible ito tatanggal din to. Kasi ang daming poste na itatayo niyan guys eh. No? Ayan. Kasi dito mangyayari yung mga ano sa taas nito. Oh. Dito. Ayan. Ito, no, ito yung sa loob kasi nung yung parang ginagawa dyan sa looban guys, no, yung kanina yung kung saan yung may bukas na gate. So dito gagawin yun dyan dadaan ng tulay, ganyan, dire-diretso yan hanggang doon. Ayan, nakikita natin. Ayan guys, no? So ayan, sa loob. Tapos kung mapapansin natin dito, di ba, nagkaroon ng parang something curve, no? Ayan. Ayan. So dito sa loob, dyan yung tulay sa taas, no? And then ayan, magkakaroon ng cross dito, no? Ayan. Tatawid dito yung tulay sa ibabaw dito, guys. Ayan. Ayan, dito. Dito tatawid yung tulay. Coming from there, dyan, papunta dyan, ganyan. Papunta dito. Ayan. Dire-diretso doon. Ayan. No? Ayan. So, let's go. Puntahan, tingnan natin ito. Nandito yung mga heavy equipments, guys. Kasi yan dyan, dito yung viaduct, ganun kahaba yung viaduct na itatayo dito sa Davao City na side. No? Ayan. So dito, ongoing works na talaga dito. No? Ayan. Dito. So, yun, ha? Ayan. Hanggang doon na yan, guys. No? Yan yung mga pangyayari na talaga dito. Talagang tuloy-tuloy na, guys, no? Tsaka, believe talaga ako dito sa CRBC, no? Ang bilis nila ano, guys, no? Talagang tuloy-tuloy sila kung magtrabaho sila. Ito na. Ayan guys, no? Ang haba na nung ano, tulay. So yun. Dito na tayo sa may marina kasi nga doon bawal doon mag-video. Yan, so silipin lang natin saglit and then mag-ano na tayo. Okay? Wait lang. So ito guys, no?
Ang bilis nila guys magtrabaho. So kung remember nyo, just remember guys, no, just a week before, no, a week ago, dito lang sila na area, no. Ngayon nandoon na, no, papunta na sila doon sa halfway guys. Maalon ngayong araw na to. So that's it guys, no. So yan yung ating update about that SIDC, no, or the Samal Island Davao City Connector Bridge, no. So yung pinag-usapan talaga natin dito is about yung sa viaduct and the interchange and the ramp on and off ng SIDC doon sa dito sa Davao City na side, no. Yan. Kasi andun pa naman yung sa Samal Island na side, no, which is puspusan din yung pagtatrabaho doon, no. Makikita natin dito. Ayan. Ayan guys, no. So, ayan, no. So ito na yung ano guys, yung dulo ng ginagawa nilang craneway, no. Papunta na sila halfway, no. Ayan. Baka magulat na lang tayo. Ganyan. Ganyan na siya kalayo guys. Okay. Ayan. Ayan na siya kalayo. Okay guys. So this is the latest what is happening here. Ayan. So that's all guys, no. So thank you so much, no, and please like and share this video, and doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, please do so, subscribe na po kayo, hit that notification bell, and para naman ma-notify kayo every time I will upload a video patungkol sa mga pangyayari at development here in Metro Davao, no. Ayan. So guys, maraming salamat sa inyo sa aking munting paalala na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil ang mga mahal natin sa buhay ay nag-aabang yan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? So guys, thank you so much. God bless us all. This is Laking Davao once again, updating you about this Samal Island Davao City Connector Bridge project, no? We did talk about the on-ramp and off-ramp of this project in the Davao City side. Yan, no? So hopefully soon talaga guys, promise. Pinaplano ko nang pumunta sa on the other side, no? Doon naman tayo sa Samal Island na side, no? Soon, no? Soon. Okay. So that's it guys. God bless us all and adios.